Ama. Ama. Hi anak, masaya kang dumating. Kanina pa kita hinihintay. Alam mo kung bakit ako nandito? Oo nga, dumating upang kunin ang upa bahay. Anak na babae, ang sumusunod ay, Kulang na ang 100 riyais. ngayong buwan 400 lang ang ibibigay ko sa iyo, okay? Alam ko na. Alam kong mangyayari iyon. Alam mo kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Ang pamilya ay pamilya at pera ang bahagi. Kung wala kang pera para mabuhay mag-isa, bakit hindi ka tumira sa kapatid ko? Hindi, anak, pero kailangan kong tumira dito. Next month babayaran ko na ang difference. Ano po ba ang problema? Pero gusto mo gawin ko ano? Gusto mo bang ipasok ko yung part ng pera? Oo nga naman, ngunit bilang isang pautang, next month babayaran ko na kayo. Tingnan mo, Itay, minsan ko lang sasabihin sa iyo. Kung hindi mo makuha ang pera na iyon ngayong hapon, kukunin ko ang mga gamit mo at ilalagay ko sa kalye. Okay na anak ko, aayusin ko na ito sa pagtatapos ng hapon. Pagkatapos ay tumatagal ng 400. Pag-endorso, Pag-endorso. Hi love, okay. So, kumusta na ang mga renta? Okay lang ang love ko. Ang staff ay nagbabayad ng pera. Oh, ang sarap naman. Pag-ibig. Alam mo naman na hindi mo kailangang gawin yun, di ba? Ay, kaya ko bang gumawa ng mabuti? Pag-ibig. Pero alam mo naman na mahilig akong tumulong. Ayaw kong maramdaman na walang silbi. Oh, hindi, pero ayoko rin na mapagod ka. Kaya, pag-ibig, magagawa natin ito sa ganitong paraan. Ginagawa ko ang isang bahagi at ginagawa ko ang isa pa. Tahimik, pag-ibig. Lagi kong ginagawa ang lahat ng mabuti. At saka maganda rin, di ba? Nakikita ng mga tao na lagi akong nandyan, sa lugar. Kung kailangan ito ng anumang pag-aayos, anumang bagay, ako sa paligid. Pag-ibig, itong investment mo. Nang inuupahang bahay ay pagbibigay. Tama na. Mabuti, pag-ibig. Kaya nga natuto ako sa tatay ko, di ba? At salamat sa Diyos na maayos ang lahat. At alam mo, aking pag-ibig, na maaasahan mo ako. Mabuti. Oh. Ang Olive Grove ang tumatawag sa akin dito. Nagbebenta siya ng lupa at nakikipagnegosasyon ako sa kanya. Sige na, ang aking pag-ibig. Bye love. hi po kapitbahay. Okay, Whoops. Lahat ng mabuti, Mr. Mario. Kumusta na po kayo? okay na. Kailangan ko ng tulong. Kaya mo ba? Pwede po ba kitang kausapin? Malinaw na. Ano kaya iyon? Ito ay ang mga sumusunod. Kailangan ko na kumpletuhin ang pagbabayad ng aking upa. Kaya lang dumating ang anak ko para singilin ako ngayon at 400 lang ang meron ako. Kulang na ito ng 100 riyais. Hindi ko alam kung alam mo pinakasalan niya ang may-ari ng bahay na si Diego. Oh. Alamin ang. Alam ko, pero. Wow! Mr. Mario, sinisingil ka ba ng anak mo sa renta? Oo, buwan-buwan akong nagbabayad. Ngayong buwan lang kulang ang 100 riyais. At binyantaan niya ako na ilalagay ko ang mga gamit ko sa kalye. Ngunit, bakit hindi mo tinanong? Ang perang ito ay nagpahiram sa kanya? Tinanong ko pa nga, kundi bilang pautang, upang magbayad mamaya kasama ang iba pang mga buwan sa susunod. Pero siya lang ang hindi tumanggap. Nagbanta siyang ilalagay ako sa kalye dahil dito. Oh my God! How inhumane na ginawa niya sa iyo. Tingnan mo, hindi naman siguro siya dapat maningil ng renta sa Panginoon. Pero baka hindi alam ng asawa niya na nagcha-charge siya. Alam ba niya? Oo nga, hindi ko alam. Basta ang alam ko nagbabayad ako. Bawat buwan diretso. Pinisil lang ako nito ngayong buwan, di ba? Sa kasong iyon, si Mr. Mario. Ay, tutulong ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang pera na kailangan mo. Pero sa tingin ko, na kung ano ang ginagawa sa iyo ng iyong anak na babae. Hindi naman cool, di ba? Business is business, mas marami, gawin mo ano, di ba? Ako, sa buwan, next week, ibinabalik ko sa iyo ang pera mo, okay? Maraming salamat po sa inyo. Pag-ibig, nakuha ang susi. Hindi. Hayaan mo na ako. Mabilis na tayong umalis, hindi na natin kailangang magsara. Pero hindi ba ngayon ang araw para magbayad ng renta? Oo nga, kaya nga ako nandito. Dumating ako para kunin ang pera sa upa. Pero ngayon gagawin mo na ba? Oo nga, last month ko ito nahuli. Alam mo ba kung ano yun? Kaya lang naubusan na tayo ng pera. Ano? Oo nga, kami. Naubusan ka na ng pera. May dala ka ba? Parang meron na ako. Mga 300 riyais. Eto na. Pero mawawala na ang 200. Pero ang renta, hindi naman 300 riyais yon. Ito ay 500 riyais. Hindi ba pwedeng malaman ang iba next month? Hindi ito gumagana tulad na, hindi, 500 riyais ba ang renta? Alam mo na. Pag-ibig, binigyan kita ng 500 riyais. Ano po ginawa niyo sa pera? Nako, nangyayari ang mga bagay na ito, di ba? Umuwi ako na nakahandusay at ano ang sinasabi ko sa asawa ko. Ay, mayroon akong 200 riyais dito na para sa ibang bagay, ngunit kumuha ng
Okay na, hanggang sa susunod na buwan. Hi, Clarice. Gusto mo ba akong kausapin? Oo, gusto kitang kausapin. Kailangan ko na mag-ayos ka ng kwarto ni tatay, kasi lilipat na naman siya sa inyo. Okay, pero ano nangyari sa kanya? Nawala siyang pera para bayaran ang renta. Clarice, kailangan mong maunawaan. Kailangang puno ng bill ang ama para magbayad. Gastusin at hindi kaya ngayon. Alam niya ang kanyang mga obligasyon. Hindi natin kayang patuloy na paghaluin ang mga bagay-bagay. Okay, pero si Diego ay ganoon ka-8, tumutulong siya sa lahat. Hindi niya tatanggihan ang tulong. Tigilan mo na ang pagtatanggol sa kanya. Paki mo na lang. Darating siyang live sa iyo muli. Clarice, isa lang ang dapat mong intindihin. Dito ito ay napakahigpit. At ngayong nakuha na ni tatay ang kanyang maliliit na gamit, kailangan na niyang alisin ang lahat. Ang asawa ko, hindi makalabas sa isang pagkawala. Binalaan ko na siya. Kung hindi niya makuha ang 100 ngayong hapon, lilipat na naman siya sa inyo. Okay, pero hindi mo siya pwedeng ipahiram ng pera na yun, di ba? At siya lang ang may anak sa akin. Hindi ba't anak ka niya? Bakit di ka magpahiram? Alam kong anak din ako, pero... Clarice, kailangan niya tayo. Kailangan mong maunawaan na. Binalaan ko na siya. Ngayon ay binabalaan kita. Kung hindi niya makuha ang pera na iyon, kailangan niyang lumabas. Okay, kung gayon, Paulem na. Hi, Diego, ikaw dito sa paligid? Kumusta na po kayo? Hi po Mr. Mario. Okay. Oo, ayos lang yan. Dito ka ba nakatira? Oo, matagal na panahon na. Hindi mo alam? Hindi. Wala namang sinabi si Clarice. Pero saka maganda na. Pupunta ako doon Mr. Mario. Sisingilin ko na ang rents, okay? Oh, hawakan mo. Teka, kukunin ko na ang pera para bayaran ka. Nagbabayad ka ba ng renta? Siyempre, buwan-buwan. At binayaran ng tama. Last month lang ako nakamiss ng 100 reais. Pero nagbanta siya na ilalagay ko sa kalye ang mga gamit ko kung hindi ako magbabayad sa katapusan ng hapon. Pero nagbayad na ako. Ano? Gaano ka-absurdo yan? Hindi ko kailanman sisingilin sa iyo ang upa na alam na ikaw ay nakatira dito. Kaya pala ayaw ni Clarice na tulungan ako. Ayaw niyang malaman kung ginagawa niya ang tae na ito sa iyo. Hindi. Ayaw kitang kabahan. Hindi, sino sa tingin niya ang para sa kanya na pumunta at mangolekta ng upa na ganyan, Mr. Belly? Negosyo raw ang negosyo. Ang pamilya ang bahagi. Ah, Mr. Mark, pero hindi lang ako umaasa sa bahay na ito. Alam niya ito. Makatitiyak kayo na ayusin ko ito. Binibigyan mo lang ba ako ng isang basong tubig? Oh yes, please. Pumapasok sa... Excuse me po. Ama, Hi anak na babae. tatay, dumating ako para mangolekta ng pera sa upa. Oh anak, ito na, sa buwang ito ay wala na akong pera para bayaran ka. Kaya please, mag-iimpake ka na ng mga gamit mo at ihahatid kita sa bahay ni Carlos. Hindi mo kailangang gawin iyon, anak. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Kailangan ko ng pera sa kamay ko. Binalaan ko na kayo. Kukunin mo ba ang mga gamit mo, please? Pag-ibig, pag-ibig. Ano ba ang ginagawa mo dito? Dumating ako para mangolekta ng renta ng mga bahay ko. O sige na. Kaya binayaran ka na ng tatay ko, di ba? Hindi, dahil wala siyang kailangang bayaran. Siyempre ikaw, love, nagtatrabaho siya, kaya kanyang bayaran. Kung sinabi mo lang sa akin ang lahat, wala sa mga ito ang mangyayari. Anong kahihiyan ang singilin mo sa renta ng tatay mo, Clarice? Pag-ibig, gusto ko lang tulungan ka. Nagbabanta na palayasin ang iyong ama? Kinailangan mong mahiya dito. Para malaman na simula ngayon, ibabalik mo ang bawat sentimo na sinisingil mo sa iyong ama. Tama na, pag-ibig. Ama, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sige, anak. Hindi okay, no. Dahil gusto mong mas malaki ang tatay mo kaysa sa kapatid mo, ang makakasama niya ngayon ay ikaw. Ayaw ko na sa buhay ko. Pag-ibig. Nagkamali ako, pero humingi ako ng paumanhin. Ayoko ng katulad mo sa buhay ko, no, Clarice. Hindi mo tinatrato ng maayos ang tatay mo. May lakas ka ba ng loob na singilin siya, itapon siya? Ano po ba ang consideration na yan? Mr. Mario, pwede ka dito, wala kang babayaran. Ikaw, Clarice, nakalimutan mo na ako.